Ay! So, hello. Nandito na naman ako. Nagbabalik. Ang tagal. Ang tagal ko bago mag-post ulit ng video. Grabe. Kasi madami ako na-realize dito mga nakarang buwan na mga bagay-bagay. Hindi ako nag-post masyado sa hindi ako nakapag-post sa YouTube or sa kahit sa Facebook hindi ako naggumawa ng video or kung ano-ano. Yung progress ko sa pera 100 pesos a month. 100 pesos a month. Hindi ko pa rin yun nagagawa, but I tried to save money for my business. Pero tama na muna yun. Pahinga muna tayo. Huwag muna yun yung pag-usapan natin. So, yun. Right? So, noon, grade 11 pa ako nung nag-post ata ako. Nung nag-post ako ng video, grade 11 pa lang ako eh. Ngayon, grade 12 na ako, second sem. And, madami yung natutunan. Kasi, sanay ako na palaging may kasama. Palaging may kausap, may ka-holding hands. Basta, yung grade 11 ako, palagi akong komportable na may kasama. Palagi akong may mapagsasabihan na tao. But ngayon, grade 12, iba na. Yung tao na palagi kong kasama noon, hindi na kami ganun ka-close. Hindi, parang naghiwalay na kami ng landas. Yes, nagkikita pa rin kami sa room, pero madalang na lang. Malulusaw na. Madalang na lang. Wala eh. Ganun pala talaga. Nalulusaw. But at some point, meron na naman akong kinabibilangan na circle of friends. Although wala na yung dati. May na-experience naman akong bagong samahan. Samahan siya na parang magkakaibigan talaga. Or sila magkakaibigan, magkakapatid ang turingan. Minsan, ang kulit. Hindi, ubusin ko lang to. Grabe. Ang grade 11 ako, sanay ako palaging may kasama na tao na palagi ko nasasandalan, nasasabihan na nararamdaman ko sa room. But nung lumipas na isang taon, school year, grade 12, doon ko na naranasan mapag-isa. Tunay na mapag-isa. Kasi grade 12 na tayo ngayon eh. Bago na. Madami na nagbago. At madami pang magbabago. Simula college. Na-realize ko na ayun, mag-isa na lang ako. But may mga circles akong napasukan nitong
this year. May mga circles akong kinabibilangan. Which is maganda. Ganda. Yun yung circle na nabuo last school year, nung grade 11 ako. And brotherhood talaga ito rin nila. Napasama ako. And I really enjoyed their company. Yung nga lang, may part pa rin sa akin na, ay, alam mo yun, mapag-isa pa rin. Mag-isa sa room, mag-isa palagi. Gusto ko ng kaibigan talaga. But, yun nga, hindi lang siguro ako sanay na ganito. Wala kasi nakikita ko sa kanila, close na close sila sa isa't isa, and parang ako yung nahihirapan mag-adjust sa ganung environment. Although na-enjoy ko yung company. Pero hindi talaga ako sanay. I'm introvert. Pero lumipas naman yung panahon, nagawa ko rin makipagkulitan, makipagharutan sa kanila. But, hindi pa rin enough yun. Kasi, although, yun nga, nagagawa na namin, super close na kami, or close na, may pagkakataon pa rin na kailangan ko pa rin mapag-isa para maayos lang yung isip ko. Masaya sila kasama, but ramdam ko na hindi sila yung totally na comfort para sa akin. Hirap pala. Na-realize ko na ang hirap pala pag wala siya. But yun, ang natutunan ko, kasi ayun nga, although nagagawa ko pa rin mapag-isa, or nagiging mag-isa pa rin ako kahit na meron na akong mga kaibigan sa room. And na-enjoy ko lang na kasama yung sarili ko. Not totally, ayoko pa rin. May pagkakataon na ayaw akong mapag-isa, lalo na, siguro kapag bored ako. Ayoko mapag-isa, ayokong parang nalileft out ako. But that's life. Then nag-sem break ba tawag doon, or academic break, mga 2 weeks break sa school. 2 linggo kami walang pasok. And I really tried my best. Nag-take ako ng mental health test. Sa online yun, online. Yung tinetest kung meron kang tinetest yung level ng anxiety mo, yung mental health mo, kung may depression ka ba, and yung level na, yung chance mo na meron kang ADHD, yung hindi ka makapag-focus na maayos, yung ADHD. And I tried doing my best to improve myself, my mental state. I do jogging, exercise, workout, meditating, journaling, and somehow na-enjoy ko yung mga bagay na yun. Kasi mahirap kaya sabi ko somehow nagawa ko rin enjoy kasi sobrang hirap nun. Pinagdaanan ko. Sobrang hirap. Parang nandito lang sa bahay, pahinga nga di ba tapos nanapan. Pero yun, para sa akin kasi, sa kalagayan ko, nahirapan akong gumawa ng mga bagay. But ngayon, nag-i-improve na. Nagawa akong pababain yung mental depression score ko. Yung chance ko na meron akong anxiety, tsaka yung ADHD. Nagawa ko na. And throughout that 2 weeks, nagawa akong enjoy yung sarili ko talaga.
enjoy and parang nag-adventure ako sa sarili kong mundo. But may pagkakataon sa 2 linggo na yun, 2 beses pumunta yung kaibigan ko dito sa bahay and nag-bonding kami, which is maganda para sa masaya para sa akin kasi kadalasan mag-isa lang ako dito sa bahay and pumunta siya and we watch movie together, we eat together kasi nagluto din siya dito ng chapsuy. Na-enjoy ko lalo na yung time na nagpe-pray kami, di ba, bago kumain sasabihin niya muna, pray muna, and yun, papagano'n na lang ako. Salitan kami sa bawat araw. Siya muna, tapos ako naman sa susunod. Na-enjoy ko yun. So, bakit ko nga ba kwento to? Actually, hindi ko rin alam kung bakit ko kwento. Naglaan ako ng 13 minutes, hindi ko alam kung bakit ko kwento to. Kasi wala akong magawa. Bumili ako ng ice cream, tapos minadali ko rin kanina kainin. Hindi. Ano to? Kung napapanood mo to, send na to para ayusin yung sarili mo. Kung hindi ka man handa, no. Kung hindi ka man okay ngayon, sobrang magulo na yung mundo mo. Sobrang gulo. Sobrang madami kang iniisip, anxiety. Siguro kailangan mo munang ibaba muna yung cellphone mo. And maglabas ka ng ballpen. Maglabas ka ng notebook. Then isulat mo yung isulat mo lang yung mga naiisip mo. Yeah. Anxiety, hindi mo yun matatanggal ng sa pilitan eh. Kailangan mo lang hayaan. And syempre, hindi mo naman pwedeng hayaan mo lang yun sa isip mo na mag-ingay. So gagamit ka ng notebook. Dito mo isusulat yung mga naiisip mo. Okay. Dito mo isulat. Then, ang ginawa ko kasi, nirecord ko lang naman ang ginawa ko lang talaga, to be honest, itong mga nung 2 weeks break ko. Ginawa ko lang naman, kada araw, sa 2 weeks na yun, simula day 1 ng break namin, nag-journal ako ng mga ginawa ko. And I track the progress, kung may progress ba sa mga ginawa ko, mga habits ko. Kahit wala kang gagawin, kailangan mo pa rin i-record yung mga nangyari nung araw na yun, para pagdating mo sa future, mababasa mo at malalaman mo kung ano yung mga palagi mong ginagawa, at malalaman mo kung ano yung mga habits na dapat mong burahin sa buhay mo, dapat mong tanggalin. So dito mo siya ilagay. Makakatulong ito para ma-record lahat. And kasi kapag nilagay mo rin sa notebook mo to, yung mga nasa isip mo, siguro lang, hindi ako sigurado. Kasi sinasabi ko lang yung gumana sa akin. So, subukan nyo rin. Ilagay mo dito yung mga nasa isip mo, mga ideas, mga thoughts mo, kahit negative. Yeah. Ilagay mo siya dito. Pero, may naisip ako. What if ilagay mo sa papel na ganito yung mga negative thoughts mo.
Then, tupiin mo. Yan. Tapos punit-punitin mo. Once na kumalma ka, pupunit-punitin mo yan. Okay. Then, tapon mo sa basura. Kasi, siguro naisip ko na bakit mo i-record yung mga negative thoughts mo, diba? Kasi negative thoughts yan eh. Pero na lang, kung may gusto ko talagang baguhin, kung gusto mong i-reflect yung mga naiisip mo, ay yung mga naisip mo, kung ano nga ba yung dapat mong baguhin. Halimbawa, di ba, negative thoughts, ilalagay mo dito sa notebook mo. Tapos, pagbasa mo na sa susunod na araw or once na kumalma ka, pwede mo rin siyang gawing reference. Parang ikaw rin yung magse-self-construct sa sarili mo. Tama ba? Construct criticism sa sarili mo. Na baka sakaling pag binasa mo ulit, is alam mo nang may dapat baguhin sa'yo. So, yun. Ano pa nga ba? Meditation. Na-try nyo na ba mag-meditate? Na-try mo na ba? Kasi, meditation kasi, isa tong pagmumuni-muni. Ginagawa ko to, nung 2 weeks, ginagawa ko to tuwing umaga. Ang ginagawa ko, umupo lang ako dito. Upo lang. Kailangan mo lang umupo. Dito, sa kung ano man ng komportable ka. And then, meron akong ginamit na app. Ang tawag dito, Medito app. And, dito ko ito yung ginagamit ko para may guide sa hindi siya sa paghinga eh. Parang guide lang, parang ito umpisa, tapos dito yung matatapos yung meditation session mo. Yun ang ginagamit ko. Pwede mo rin yung subukan. Ilalagay ko na lang yung link ng app dito sa description. Ano pa nga ba? Lahat. Pati yung link ng ng ADHD test. Tapos depression test, tsaka anxiety test. Ilalagay ko rin para sa'yo. Ano pa nga ba? Ang mga ginawa ko. Actually, may nag-workout din ako eh. May pinagbago pa. Basta nag-workout ako, bumili ako ng dumbbell. Ito. Nandito yung isa, hindi lang naka-assemble. Bale, 3 kg, 30 kg yung yun in-order ko. Kasi, na-scam ako eh. Ang dumating na sa akin, 21 kg. Pero di na ako nagreklamo. So, yun, maganda rin na habang ginagawa mo yung meditation, journaling, maganda rin na nakapag-exercise ka. Kasi hindi lang dahil gaganda yung katawan mo. Rin to eh, parang kung gagawin mo to tuwing umaga, parang mapapa-flow mo yung dugo mo sa katawan. Magkakaroon ka ng energy palalo. But, akin kasi ang ginawa ko kasi nitong 2 weeks na to, nag-cardio ako. Jogging, 9 kilometers. Balikan na yun. Tapos, diretso na after kong mag-jogging, pag nakauwi na ako, doon na ako nag-workout. At the end of the day, pagod ako. halos di ko na magawa yung iba ko pang gawaing bahay. Kaya kung ako sa'yo mag-experiment ka kung ano yung mas bagay sa'yo, kung magjo-jogging ka ba muna or cardio, kahit anong cardio exercise bago tong strength training bubuhat ka or workout, or pwedeng workout lang muna or cardio lang muna sa araw na yun. Ikaw bahala. And also meron din ako sinusundan na schedule. Gumawa ako ng schedule ko nung 2 weeks na yun.
Kaya nga, hindi ko rin magawa ng maayos. Hindi ko rin nasundan kasi nga pagod-pagod ako. But, but, ganito lang naman yung ganito lang naman yung gumawa ng schedule. Lagay mo yung time ng ng gising mo. Ako kasi gumigising ako 4 a.m. 4 a.m., 4:30, mga ganun. Tapos, all the way hanggang sa, sabihin natin, tulog mo, 8:30 p.m. Mahalaga yung tulog, sasabihin ko sa inyo kung bakit mamaya. Yan. Kung makikita nyo, 4 a.m. to 8 p.m. Ngayon, ang gagawin mo dito, maglalagay ka ng mga gagawin mo that time. Diba, 4 a.m. gigising ka. Then sabihin natin mga 4:15 p.m. gawin mo na yung routine mo, skincare routine mo, meditation, journaling, and ano pa ba? Journaling, tas workout, jogging. Basta ikaw na bahala. Ikaw mag-structure ng sarili mong araw. Nung ideal type ng araw. Ideal day mo. And, yun. Ito lang naman yung mga ginawa ko. Sobrang haba, 25 minutes. Sana may natutunan ka ngayon. Good luck sa journey mo. Kung gusto... Wait lang, tumatawag. Mamaya na Irish. Good luck sa journey mo. And, sige, mama. Sa susunod na yung iba kong farm tips. Sana maging okay ka. And, spend some time with yourself. Sana maging masaya ka kasama ang sarili mo. Look, mag-isa lang ako dito sa bahay. Tapos nandito lang ako sa kwarto. Kaya wala talaga ako magawa. Kaya video ako ngayon. Yan. Sana nakatulong to sa'yo. Nga pala, ano nga ba yung intro ko or outro? Basta, I wish you Merry Christmas. Ano nga ba sasabihin ko? I wish wag na ka mag-English. Sana maging sana mag-improve ka. Sana maging maayos ka na. And nandito ako. Gagawin ko yung kaya ko para i-share yung mga bagay na natutunan ko sa mga journey na gagawin ko pa. And I'm just documenting myself. Tapos, i-analyze ko kung ano yung nandun sa documentation na yon, and yung resulta, ibibigay ko sa inyo. Kayo na lang bahala kung kayo na lang bahala kung kayo na lang bahala kung papaniwalaan nyo. And also, yung nga pala, tulog. Mahalaga yung pagtulog. Matutulog ka ng maayos, I mean, mag-set ka ng alarm kung kailan ka gigising, at mag-set ka rin ng alarm kung anong oras ka matutulog. Kasi hindi natin namamalayan na lumilipas na pala yung oras. Hindi natin namamalayan na lumilipas na yung oras. Tapos gising pa rin tayo. So And kung kailangan mo talagang, kasi dapat hindi ka rin gumamit ng cellphone or tumitig sa screen bago ka matulog or gabi. Kaya i-recommend ko sa inyo to, yung mga ganito salamin.
itong salamin na to, ginagamit ko talaga tuwing 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 gabi. Ginagamit ko to tuwing gabi pag magsusuot ako. Para para maging maayos yung yung tulog ko. Kasi nakalimutan ko kung bakit nga ba. Basta may something na nakakasira sa utak natin kapag tumititig tayo sa blue light na galing sa sa screen ng mga cellphone natin bago matulog. Parang hindi tayo makakatulog ng maayos. So yun. Then kailangan ko i-research yung mga pinagsasabi ko. Kasi ko na to na search ko na to kaso nakalimutan ko na. But next time maglalagay na ako ng resources. Yeah. So that's my tip. Yan yung mga ginawa ko nung 25 ay 2 weeks of improvement ko. Sige, yun lang. Bye-bye. Subscribe kayo Subscribe kayo para makapag-usap pa tayo. Parang ewan Subscribe, follow for more video.